Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. We have number 39, 5th chakra, Archangel Gabriel. Yung 5th chakra po natin, that is the throat chakra. Ayan, yung lalamunan natin. And that is the energy center po for communication, no? So, maaaring ang iba sa inyo dito, meron kayong issues sa pagkikipag-communicate, no? Maaaring ang iba sa inyo nahihirapan mag-express siguro ng inyong sarili for some reason. Maaaring ganon. Or maybe hindi ninyo, alam mo yun, maaaring hindi kayo nagkakalakas ng loob ngayon na sabihin kung ano yung gusto ninyong sabihin, kung ano yung nasa inyong damdamin talaga, sa inyong kalooban. Maaaring struggling kayo na mag-express ngayon ng inyong sarili. So, maaaring ganon ang ganap dito, no? But Archangel Gabriel is here, no? Tutulungan kayo niya ni Archangel Gabriel to unblock your throat chakra, no? And also Gemini, no? If sa pakiramdam ninyo may kahirapan kayo sa pag-express ng inyong sarili, sa pagsasalita, no? Feeling ninyo may pumipigil, maaring block talaga yung inyong throat chakra. And there are other things dito, no? Other ways na, different ways, no? Should I say, different ways na para ma-unblock ninyo ang inyong throat chakra. Ang dami-dami dyan, no? Na makikita ninyo po sa Google or dito po sa YouTube, no? Tignan ninyo, i-research po ninyo because there are many ways that you can do para ma-unblock ang inyong throat chakra, no? Na magkaroon kayo ng, matulungan kayo na magkaroon kayo ng confidence on how to express yourself, no? Kung paano ninyo maipahayag kung ano ang nasa isip at nararamdaman ninyo, no? By speaking. So, ayun po, tingnan ninyo kasi maraming paraan, no? May meditation dyan, may magagawa kayong meditation to unblock your throat chakra. Meron ding using crystals, no? Depende sa kung ano ang kaya ninyong gawin. So, i-look up nyo na lang po yan, ano? Nang makapamili kayo ng kung ano ang kaya ninyong, kung ano ang available din na magagamit ninyo, no? Or kung ano ang kaya ninyo. So, ayun po, ang iba sa inyo, no? This is a reminder for you to express yourself, no? Lakasan ninyo ang inyong loob, no? Lakasan ninyo ang inyong loob para nang sa gayon talagang masabi ninyo kung anong nararapat, no? Lalo na sa mga importanteng pakikipag-usap, mga importanteng conversations, no? Discussions with other people, no? So, importanteng maipapahayag ninyo kung ano talaga ang nasa kalooban ninyo, okay? So, what else for Gemini? We have number 2, journey. Ayan. So, maaaring yan ito physical or mental journey, no? For others of you, definitely, siguro, mayroong biyahe kayo kasi may mga bagahe na talaga dito si ate. So, maaaring physical journey ito, no? This could be malayo-layo ang distance, no? Nang pupuntahan ninyo. This could be an international travel. Maaari din naman na matagal, no? Ang ano ninyo, ang stay ninyo sa kung saan kayo papunta, kaya maraming dala-dala. Maaari din naman na ang biyahe nito is business, work, or family affair related, no? Na biyahe. So, whatever the case may be, you know, sigurado kayo dito sa biyahe na ito. Sigurado na kayo sa desisyon na to na pagbabiyahe ninyo. Kumbaga, konkreto na ang plan dito and maybe you are really embarking on that travel very soon, no? Agad-agad siguro. We have number 2, so this could be in 2 days, this could be in 2 weeks, this could be in 2 months, no? Na biyahe ninyo, babiyahe na kayo agad-agad. Nakikita, may naririnig akong 2 hours talaga, no? In 2 hours. So, maaaring nasa airport na kayo or maaaring nasa, na kayo, nasa station na kayo kung ano man ang sasakyan ninyo dito, no? Sa pagbabiyaheng ito. So, Gemini, maaari din ang iba sa inyo dito, this is mental journey, no? Maaring mental journey. Siguro, marami kayong iniisip, malayo na ang iyong nararating sa pag-iisip, malalim siguro din ang iniisip ng iba sa inyo, no? Maaari din ganun ang ganap dito. So, what else for Gemini? We have number 47. Ayan, so we have number 47, the thinking woman. Ayan, so ang iba sa inyo dito is learning
focus on education, focus on expanding your knowledge, expanding your studies, no? Maaring ganon. Maari din naman na may career path, change dito na iniisip, pinaplano ang iba sa inyo. Kaya maybe siguro you are doing some research, maybe nag-aaral kayo to prepare for that career change. Maaring ganon ang sitwasyon dito, no? Yun ang napipick up ko for some of you. So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ninyo for today. For Libra, ayan. So, paunang mensahe ninyo is number 24, adjacent possibilities. Ayan. So, this is reminding you, or parang ina-advisean kayo dito, no, Libra, na open your eyes and open your ears, no, dahil maraming nasa paligid ninyo na mga posibilidad, maraming mga opportunities ang maaring nandyan sa inyong paligid na hindi pa ninyo nakikita or hindi nyo napapansin, maaring ganon, ano. And you can, yung parang inibitahan kayo na mag-focus din kayo sa kanila, bigyan ninyo ng oras, ng panahon din yung mga posibilidad na ito na nasa inyong paligid, para nang sa gayon may mapagpilian kayo, makakita kayo ng ibang option pa, makapag-isip pa kayo, no? Don't just focus on what you have right now, no? Kung anong nasa harapan ninyo, nandoon na lang kayo nagka-focus, because it feels like there are other things, no? There are other opportunities and possibilities around you na maaaring i-consider din ninyo, no? At hindi lang kung ano ang nandito sa inyong harapan sa ngayon. We have victory. Napakaganda nito. This is victory, sweet victory. Napakaganda. Yung parang napipick up ko dito, parang sobra ninyong pinaghirapan na ito, no? Kaya tignan nyo, nakapikit siya, ninanamnam niya talaga yung kanyang tagumpay. Yung parang finally, thanks God, finally nagtagumpay na ako, finally nalampasan ko na to, finally nakamit ko na din ang victory ko, no? Yung ganon. Kasi parang you work hard for this, you work so hard for this to get in this situation, ano, na pinagtagumpayan nyo na kung ano man yan. Maaaring sa trabaho ito, maaring task ninyo yan sa trabaho, maaring sa career ninyo, maari din ng problema ito na talaga namang napagtagumpayan nyo ngayon, nahanapan nyo na ng solusyon. Kaya this is a very sweet victory for you, kasi you work hard for this, you put your heart and soul into this, pinagsikapan ninyo, pinaghirapan, pinagtiyagaan ang sitwasyon na to get to this victory, no? Kaya yun ang napipick up ko dito, na talagang ninanamnam ninyo dito, Libra, ang success na to, no? So we have number 33. Ayan, this is a very powerful number, 33. This is a master number po, no, Libra? Kaya I suggest na please look up for the meaning of master number 33 for more guidance po, okay? Door to romance. Ayan, so this is a new beginning in love, no? This is a new beginning in love. Maaaring ang iba sa inyo is entering a new love and romantic relationship dito. Maaari din naman na ang iba sa inyo dito, may naririnig akong second chance. Maaring nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon ang dalawang magsing-irog dito, mag-asawa, mag-jowa, no, whatever the case may be, no? Maaring nagkaroon ng gap, nagkaroon ng away, mga aring ganon, nagkahiwalay. Pero ngayon, you are giving a second chance to your person, no? So, maaaring magsisimula kayong muli, no, ng inyong love and romantic relationship. Maaaring nagbibigay ka ng panibagong pag-asa, o nagbibigay ka ng pangalawang pagkakataon sa taong ito, no? At magsisimula kayong muli, no? Maaaring may reconciliation dito na mangyayari, no? So good luck, Libra, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ninyo for today. Aquarius, we have number 25, Deceit. Mag-iingat po kayo sa inyong paligid, no? Mag-iingat kayo sa inyong mga ginagawa, sa inyong trabaho, yung mga gano'n, no? Ano, pick up ko dito, pag-iingatan ninyo lalong-lalo na ang mga ginagawa ninyo sa trabaho. Let's say, for example, nag-computer work kayo, di ba, no? Huwag kayong tatayo ng nakabukas kung ano man ang inyong ginagawa sa computer ninyo. Make sure na pagtatayo kayo, iihi kayo, may gagawin muna kayo, no? Isaran nyo muna, no? I-lock nyo muna kung ano yung ginagawa ninyo. Nang sa gayon, kung merong umupo man at makialam sa computer ninyo, hindi mabubuksan kung ano ang inyong mga ginagawa. Yung mga ganun ba, no? So, mag-ingat kayo because there may be people, no, dito around you na siguro naiinggit sa'yo, galit sa'yo, or kung ano pa man ang dahilan that might sabotage your work, no? Yung ganun. Kaya, mag-iingat kayo. Extra careful kayo sa mga taong nang nasa paligid ninyo. Alright? So, be vigilant, no? Lakasan ninyo ang inyong radar sa ngayon para maramdaman ninyo if something is off key with a person, no? Mararamdaman ninyo agad, no? Maka-counter nyo agad yan. So, pag-ingatan ang lahat. Anything valuable for you, tangible and non-tangible, keep it close to your heart, okay? Dahil maaring may mga negative vibration people around you, no? Hindi natin, ayan, alam. So, what else? We have number 28, victory. Meron kayong tagumpay. No, maybe you are an accomplished person, Aquarius. Maybe you are a very successful person talaga, no? Kaya siguro may mga naiinggit sa'yo. May mga nagbabalak ng hindi maganda sa inyo dahil out of inggit, no? Dahil very successful kayo sa inyong mga ginagawa, no? Dito, there's another victory na makukuha kayo, Aquarius. Maaring this is work-related. Maybe may special task or assignment na binigay sa inyo and easy peasy lang sa inyo, no? Napagtagumpayan nyo, nagawa nyo with flying colors. Siguro ganun ang sitwasyon. Maari din naman na this is career-related, this is business-related, or maari din na may mga problema kayong pinagdaanan recently at nahanapan nyo na ng solusyon, no? Kaya naman, napagtagumpayan nyo na yan, no? So, maaring mga ganun ang sitwasyon. Iba-iba, no? Kasi iba-iba tayo na sitwasyon, but definitely, this is a very sweet victory for you, Aquarius, no? So, that's really beautiful. Ninanamnam nyo, no? Dito yung victory nito kasi tignan niyo siya, 'di ba? Nakapikit siya, parang sinesavor niya yung victory. So, talagang hard work ang ginawa ninyo dito, no? Siguro sobrang pinaghirapan ninyo ang sitwasyon na to, kaya naman ngayon na nagtagumpay na kayo, napagtagumpayan nyo na, parang nagdadasal siya, sobrang nagpapasalamat siya na nakarating na siya sa puntong ito na napagtagumpayan niya kung ano man yung pinagdaanan niya, no? Kung ano man yung mga ginawa niya dito. So, ganun ang nararamdaman ng iba sa inyo dito, Aquarius, no? Nagpapasalamat kayo, nagdadasal kayo in gratitude, no? Talagang ninanamnam ninyo dito ang inyong tagumpay. So, we have number 49, Angel of Love. Napakaganda. Punong-puno kayo dito ngayon ng pag-ibig, no? You are going to be very, parang overflowing with love, no? Hindi lang sa ibang tao, but for yourself, no? Self-love dito nararamdaman ko. Aquarius, you're going to focus on yourself, no? Maaring nanggagaling kayo dito sa relationship na medyo siguro may separation, maaring matagal lang nangyari yan, nag-heal na kayo. Ngayon, pakiramdam ninyo buo na kayong muli. And ngayon, may mga realization kayo, may mga natutunan kayo out of that separation in the past, no? Ngayon, mas mamahalin nyo muna yung inyong sarili before you can share your love with other people, no? Bago kayo magmahal ng iba, no? Talagang yung focus niyo ngayon is to love yourself first, no? Before you love someone else, no? Yung parang ganon.
Maaari din ang iba sa inyo dito is handa na, no, na magmahal din ng iba. Handa na din kayo na magtanggap kayo, no, ng pagmamahal din ng iba. So, handa ng iba sa inyo dito na mahalin din kayo, no, ng iba. So, that's good. Good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.